So ngayon po, yun nga ang dumaan po sa feed ko na gusto ko pong pag-usapan, ito pong pagiging friendly ng Jordan's naturalized player at NBA legit veteran ano po. Ayan, so welcome back po no dito sa Doy TV Sports. At ang ating pong pag-uusapan of course Gilas Pilipinas ulit po no versus Jordan. Ayan. At meron lang lamang pong dumaan sa aking feed at gusto ko pong pag-usapan. Kung ano po 'yan? Well, yun po ang ating topic ngayon. At bago po 'yan, well, I would like to take this opportunity to thank you guys for continuously helping us or supporting us through your like and subscribe. At dahil po dyan, lalo po tayong tumataas yung ating subscribers and viewers. Kaya po kung nagustuhan nyo po, natripan nyo po ang ating content ngayon at ang ating mga content, well, baka naman pwede kayo makasubscribe or even like it's either kayo na pong bahala. Okay, so ngayon po yun nga ang dumaan po sa feed ko na gusto ko pong pag-usapan, ito pong pagiging friendly ng Jordan's naturalized player at NBA legit veteran at PBA import na kampiyon na si Rondae Hollis Jefferson. Ayan. Well, kasi nga po habang nagpa-practice ang ating Gilas dumaan at nag-greet sa mga players, sa coach po natin, na si Coach Tim Cone, sa kay Justin Brownlee, yung kanyang ka-rival, di ba? At even dun po sa utility man ng tropang Giga na nandun, talagang ginirit din kaya napaka-friendly ng tao na to At syempre, sport lang naman to so nothing personal. Pero iba na po ang usapan pag nasa court na Kasi nga po, nabanggit nga po ni Coach Tim Cone, kailangan po, talagang sila, ito nga, basahin na lang po natin. They gonna be tough. What can you say? They need to be tough. Dahil biruin mo, tinalo po nila ang Thailand ng 37 points, di ba? Take yung score, 97-63. Tayo tinalo lang natin sila by 15. O, di ba? Kung titignan nyo how tough this team is. So ngayon, kailangan po talaga nila maging tough. So isasantabi muna yung friendship after na ng laban. At kailangan mag-focus dahil nag-average nga daw po ito ng 18 points per game, habang 21 naman po itong ating naturalized na Pinoy na Pinoy na si Justin Brownlee. At yun nga rin po ang usapan sa ilang mga news platforms na talagang may rivalry na namumuo. At ito na po ang panahon para maka-rest back po ito pong Gilas at of course si Justin Brownlee. Ayan, na playing hurt nga daw po pero tignan pa rin po natin at well, I would like to take this opportunity guys also para dun po sa mga nag-comment. At isingit po muna natin, mabilisan lang may mga may mga suggestions. Ayan, ito po babasahin natin. Kailangan po ng Gilas players high percentage assist to open man inside and or outside the rim and always drive to the hook. Ayan, so ito po yung ilan sa mga sinasuggest din po natin na kailangan po talaga ng Gilas. May nagsabi pa nga po dito na laos na ang triangle. Well, hindi naman po sa laos. Effective pa naman po nakita nyo naman ng mga executions natin, di ba? Tsaka yung mga plays naman po talaga paulit-ulit lang naman pong ginagamit yan. Depende lang po kung paano siya i-execute, di ba? Kapag na-execute naman po ito na maganda, wala naman pong problema. Maganda po talaga kasing may sistema po tayo. Mahirap po kasi talaga yung yung basta lang tayo maglalaro. Maganda pa rin po yung may sistema. At nakita nyo naman, habang ako po yung nanonood ng 1998 at 1994 na laro nila ng Philippine Centennial Team, 1998 under Coach Tim Cone, talagang yung alos parehas parehas yung execution yun na nga lang, may Johnny Abarientos po no 1998. Kaya talagang ang ganda po ng
Ngayon naman po, meron tayong CJ Perez, o, di ba? Piruin nyo, isa pa rin po sa napansin yan. Dahil hindi nga po halos nakakalaro yan no World Cup, di ba? Pero tignan nyo naman ngayon. Yun nga po ang sinasabi ko, no? Talagang kung mabibigyan po ng oras at pagkakataon, talagang puputok yung mga yan. Kasi nga po, yung mga performance yan sa PBA, sa ating professional league, di ba? Di mo rin, tawag dito, talaga reliable players di ba? Kaya yun po, no? So, ano pa bang mga natin dito, mga comments natin dito? Okay. Dapat, ayun, pakondisyon. Well, nagpapakondisyon naman po ang ating Justin Brownlee, ano po. Nakita nyo naman po ang score niya, 21 points, biruin nyo, playing hurt pa yun. So, yun lamang po, no, sa ilang at ilang po mga nag-support, no, salamat sa inyo, ano po. Napansin ko rin po yung depensa, no, sa mga nakaraang laro. Yung whole court press po, maganda rin pong i-implement yun, para ma-delay yung kanilang execution ng plays, ano po. At yun nga po, yung lagi natin binabanggit, yung 3-point shots po ang kailangan nating kontrolin dito or bantayan. So yun lamang po, ano po. At ito na po ang ating huling bahagi sa ating pong sa ating pong pag-uusap patungkol po sa Bakbakang Gilas Pilipinas at dito po sa Jordan. At ang susunod po nating content is yung yung outcome ng banggaan na yan. Ano po? So what's at stake or yun nga po, ano po ba ang kahalagahan ng laro na yan? Well, automatic po kagad sa next stage, no? Kasi nga po nasa group C sila. Kapag ka po nanalo sila, well, automatic na po, no, mag-a-advance na sila. Yan po ang dapat targetin natin. Ayan. So, yun lamang po. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. At magkita-kita tayo, sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa Doy TV Sports. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.